Dear Ate J, itago niyo na lang po ako sa pangalang JV. Hindi ko na po alam kung saan ko ito pwedeng ilabas. Kaya salamat po. At meron kayong Tagalog Wild Confession Channel kung saan pwede kaming maglabas ng mga lihim. Kahit masama, kahit bawal, kahit delikado. Ang ikukuwento ko po ngayon ay hindi ko akalaing mangyayari sa totoong buhay, pero nangyari. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung dapat ba akong matawa, mahiya, o magsisi. Kasi Ate J, siya po ay babae ng tito ko. Pero kapag wala si tito, ako po ang kanyang inaakyat. Si Ate Lani, morena, medyo mestiza kung tumingin, halos 30 anyos. At halos kasing edad lang ni Tito Alan ko na nasa early 40s. Wala silang anak. Wala rin silang kasal. Sabi ni Mama, kabit lang daw yan ni Tito. Pero dahil wala na ring ibang matirhan si Tito, minsan ay sa bahay na rin siya tumitira, kasama si Ate Lani. Tahimik si Ate Lani, tipong hindi mo iisipin na may kulo. Pero ang hindi alam ng lahat, ako pala ang pinili niyang kausap kapag wala si Tito. Hanggang sa naging ako ang pinili niyang kayakap. Isang gabi, malakas ang ulan. Nagkakagulo ang labas, may baha sa kalsada. Nasa trabaho si Tito, duty daw ng gabi. Ako lang at si Ate Lani ang naiwan sa bahay. Walang kuryente. Kaming dalawa lang. Nakaupo siya sa sofa, naka-shorts lang at sando. Ang puti ng hita niya, at kapag natatamaan ng kidlat, kita ko kung paano bumabakat ang panty niya sa manipis niyang shorts. Ako, pinipilit kong umiwas ng tingin. Pero tao lang din ako, Ate J. Lalaki ako. At siya, babae. Nang minsang lumapit siya sa akin para ipasindi ang kandila, nadikit ang dibdib niya sa braso ko. Tumigil ako sa paghinga. Tumingin siya sa akin ng matagal. Giniginaw ka ba? Tanong niya. Umiling ako. Pero nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko. Ako rin. Giniginaw. At nang sandaling yon, nagsimula ang bawal. Hindi ko alam kung sino ang unang lumapit. Basta ang natatandaan ko, ang labi niya ay nasa labi ko. Mainit, malambot. Amoy pabango na may halong usok ng kandila. Walang makakaalam nito. Bulong niya. Basta huwag kang iingay, dagdag pa niya. At doon nagsimula ang mga gabing hindi ko makakalimutan. Madalas, si Tito ay wala. May trabaho bilang mekaniko sa malayong lugar. Si Ate Lani ang naiwan sa bahay. At tuwing wala si Tito, ako ang kasama niya. Ako ang ginagawa niya ng kape sa umaga. Ako ang tinatawag niya para ayusin ang kurtina habang sinasadya niyang umakyat sa upuan. At kita ko ang panty niya. Ano? Gusto mong sumilip? Sumilip ka, bulong niya minsan. At dahil tao lang ako, hindi lang ako sumilip. Sumagad ako. Ilang buwan kaming ganon, Ate J. Walang nakakaalam. Tuwing gabi, tahimik. Pero sa loob ng kwarto ko, hindi matahimik si Ate Lani. Minsan nga, halos mahuli kami ni Mama. Minsan, muntik na kaming makita ng pinsan ko. Pero ang pinakamasakit, nahulog ako. Isang gabi, tinanong ko siya, Ate Lani, mahal mo ba ako? Hindi siya sumagot. Tumalikod lang siya at umiyak. Kinabukasan, wala na siya sa bahay. Umalis. Iniwan si Tito. Iniwan ako. Walang paliwanag, walang sulat, walang paalam. Hanggang sa nalaman kong nagbuntis daw siya. Pero hindi kay Tito. Lumipas ang buwan. Nalaman ko mula kay Mama na buntis nga raw si Ate Lani. Pero hindi raw sigurado kung sino ang ama. Si Tito? O ako? Hindi ko na siya nakausap mula noon. Pero isang araw, nagkita kami sa labas ng supermarket. May karga siyang sanggol. Tumingin siya sa akin at ngumiti. JV, bulong niya. Hindi mo na kailangan magtanong. Basta alalahanin mong minahal din kita kahit bawal. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung tama ba ang nangyari sa amin. Hindi ko rin alam kung anak ko nga ba ang bata. Pero isang bagay ang sigurado ako, Ate J, sa loob ng bahay na yon, sa gitna ng ulan, sa bawat bulong ng gabi,
Ako ang inaakyat ni Ate Lani. At yan po ang kwento ni JV. Isa sa ating kakonfess na piniling itago ang kanyang pagkatao, pero hindi kayang itago ang init ng kanyang karanasan. Kung naantig, naintriga, o nag-init ang damdamin nyo sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kakonfess ninyong open-minded, mag-comment kung relate o may gusto kayong sabihin, at syempre, mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Tagalog Wild Confession. Ako si Ate J, ang inyong tagapakinig, tagapagkwento at tagapagtago ng inyong mga lihim. Hanggang sa susunod na gabi ng kapusukan at kasalanan. Paalam mga kakonfess at mag-ingat sa mga uulanin ng tukso.